Morning mga kabalisong. Today is January 26. So holiday ngayon dito dahil Australia Day. Oo, every January 26 kasi dito ang celebrate ang Australia Day. So ngayon ay pupunta muna tayo sa dagat dahil ang mga bata ay last weekend na ngayon ng school holiday nila. So ngayon ipapasal ko muna mga bata doon dahil unang-una ngayon time check tuloy. Oras tama ang tawag dito. 27 degrees kami ngayon. 27 pa lamang talagang mainit na. Kaya nag-isip kami na magdagat na lang muna dahil nga matagal ng request ng mga bata Oo, ang oras na ngayon ay 8:30 ng umaga. So siguro mga by 9 o 9:15 nandun na kami sa beach. Malapit lamang kung saan madalas kaming napunta sa may Port Kembla. Dahil ako dun nagagandahan talaga ako. Una-una pwede yung dagat na sa bata dahil bababaw. Tsaka may mga lifeguard may mga coffee shop, mayroong shower room, toilet. Kaya pinili namin yon. Kaya madalas kami doon pala. Ngayon ay double demerit dahil holiday mga kabalisong. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit din sa Australia yung tawag ng double demerit. Papaliwanag ko sa inyo mamaya pag tayo nasa biyahe na. At para maganda-ganda ang ating di nasasayang oras Hinintay lang natin yung isang kasama ko, aking biyanan. At tayo alis na. Sige, kwentuhan tayo mamaya. Kabalisong, malapit na tayo. After 30 minutes drive malapit tayo dito sa pupuntahan natin. Makikita nyo ngayon ang ganda ng panahon. Kanina sunny, pero ngayon cloudy na dami ring taong dami ring masasakyan dahil alam nyo naman dito mga Australia pag ganitong holiday talagang sila active na mag-camping, mag-outdoor activities. Kaya sana makakuha tayo ng magandang parking spot. Dahil sa dami ng mga pupunta ngayon sa dagat siguradong dapat maaga. Hindi man natin pwedeng paspasan dahil double demerit So yung mga kabalisong, speaking of double demerit nga pala, kanina sinasabi ko dito sa Australia kapag ikaw ay holiday, public holiday, double demerit kung tawagin dito point system ang sa driving license So kapag gold license o kaya full license kung tawagin sa Pilipinas professional license, meron kang 12 points lamang. Yan ang pinaka-maximum. Ngayon dahil public holiday at nagkaroon ka ng traffic violation, natapat ka ng public holiday na kahit beating the red light o kaya ang tawag dito yung speeding, yung mga no seat belt. Ka dyan, kung meron kang 12, di 3 points yun, di times 2, 6 na kagad na nawala sa iyo. Maganda yun, meron ka pang remaining 6. Kaya ingat-ingat na lamang dahil hindi uso dito lagay yung kakausapin mo si chief o kaya anak ka ni mayor, kung sino mong counselor ang kausap. Hindi pwede rito dito batas pag mali ka mali. Senador nga dito pag natitikitan So ganun ang magandahan dito. Kaya lamang ang downside noon pag ikaw ay natikitan di markado ka na. Hanggang nandito ka markado ka na. Hindi katulad sa atin, pagkakalam ko hindi katulad sa atin na pag ikaw ay natikitan at nabayaran mo sa LTO, yung violation mo, nag-waive na yon.
Kumbaga back to wala ka na ulit pa violation dito, hindi. Oo, ganun dito. At saka kapag ang violation mo ay lagi kang speeding, last year speeding ka, tapos the following year speeding ka na naman, so hindi ka na paniniwala na magistrate, no? Hindi ka na pa, dahil nagiging pattern mo na talagang speeding. Prepared to leave highway towards Port Kembla. Kaya yun ang mahirap. Minsan pwede kang sa isang speeding mo at ikaw ay sobrang taas ng exceeded speed, no? Kapag ay nasa 60 ka, speed ka ng 90 at nahuli ka ng police, edi pwede ka nang tanggalan ng lisensya. Wala, ganun talaga dahil yun ang sistema dito. Pwede mo naman bayaran yun, pakonti-konti, yun naman kagandahan dito. Pag dineclare mo And na 1 kilometer, leave highway towards Port Kembla. Sabihin mo lamang na wala kang kasi nung kita o income, hindi baka payagan ka. Pero makikita sa payslip mo dahil meron kang tax eh. Kaya hindi mo masasabi na papayagan ka agad. Now, pinaka-the best yan, follow the rules na lamang. Kaya In 530 meters, keep left towards Port Kembla, then enter the roundabout. Sumunod na lamang sa batas trapiko, wala namang masama. Makakarating ka rin naman sa pupuntahan. Keep left towards Port Kembla, then enter the roundabout. Kaya magkaroon ng violation dito, mga kabalasyon ako. Hindi naman kinukuha ang lisensya. Dito ulit sa Pilipinas, ORCR, In tapos 115 meters, pwede pang, enter the roundabout and take the first exit onto 5 Islands Road. pwede pang makuha yung lisensya mo sa Pilipinas. No? Dito hindi. Pwede kung talaga matindi yung violation mo, no? Kukunin yun dahil pasaway ka, sobrang kang patigas ng ulo mo. May mga instances na ganoon, pero usually kukuhanin yan, tapos kukuha details mo at sa'yo. Kaya ngayong public holidays, mula ngayong araw hanggang linggo, ano yan, na double the merit, ano? Pinaka masaklap yung pag-ikong nadali ng ganitong panahon. Sakit sa bulsa dahil wala namang, walang tawad-tawad eh. Walang discount. Kaya talagang pag-iingat, ano? Pagka Enter naman the kasama roundabout and take the first exit. pagka naman kasama ang pamilya, talaga enjoy na lamang kang road trip. Drive for 3.5 kilometers. Yan ang magiging masakit mo para nasa pagkagay. Tapos yung alam ko yung lisensya sa atin, pwede mong gamitin dito within 6 months, ano? Correct me if I'm wrong, mga kapalis, pero dahil na nakausap kong isang kababayan natin sa taga Batangas din, sabi niya pwede daw, allowed to drive up to 6 months. Kaya meron pa yata parang pa yata silang sinasabi na hindi ko alam kung kapag student ka o na hanggat hindi tapos yung parang ganun. Hindi ako sigurado, mga kabalusin, kaya meron sabihin dito pero kagandahan allowed ka magmaneho. Hindi ka kasarap ng gano'n, hindi ka naiisip-isip ng na pwede mo kang gamitin o hindi yung lisensya mo dahil sa Pilipinas. Itong erang ito, mga kabalusong, Wollongong, ito pupuntahan natin. Sakop siya ng Wollongong City. Dalas nga kami dito, guys, sinabi ko sa inyo kanina, dahil nga maganda yung area.
Tapos maganda sa mga bata, pag kayo may pamilya, lalo ng mga bata, ayos dahil mababaw. Ang lalim may lupa sa dulo, kaya hindi ka mag-alala. Prepare to keep left in 800 meters. Sana ibukas din yung mga restaurant Nung nakaraan sarado public holiday nga. Ngayon wala ngayon. Yo, mga kabalusok, nandito tayo. Dami tao. Dami tao. Nahirap ng parking. Almost 15 minutes kami nagpaikot-ikot sa parking. Nandun kami sa taas. Kung makikita yung sa background ko, ang daming tao. Welcome to Australia. And happy Australia Day! Meanwhile, Moment of truth mga kabalusok. hindi totoo yan. Hintay tayo mga kabalusok ng malaking alon. Baliw ka yata eh. Ito, malaki, malaki, malaki.
5 hours later. So kukunin ko lang yung kotse sa taas. Dito namin niloload. So kung mapapansin nyo, kanina, sa background ko, dami niyan. Maraming mga tao nga dyan, mga tent. Pero ngayon, dahil dumaan nga yung hangin, at saka kung napapansin yung bandang dulo doon, yung itim, o gray color, ano yan, yan yung ulan. Nasa forecast din yan, kaya lamang mabuti na yung magpapack up tayo dahil there's no point of staying here. Kung may ulan, malakas ang hangin, hindi na rin mag-enjoy. Tama lang naman yung yung araw, hindi masyadong sakit sa balat. Pero mabuti pa nga umuwi na lang ulan. So ayan yun. May araw na naman sa mamaya, cloudy. Okay naman, enjoy naman kami kahit pa ng half day. Okay na yan. At mapagpahinga sa bahay. Sorry kung malakas yung hangin na wala akong, hindi ko dala yung yung wind deflector ko. So ayan. Mamaya na lang ulit mga kapalisong. Pagod. Bukan ko namin bukan ni kotse. Dadalhin ko ito sa baba. Doon kayo mag-unload. Doon namin ilo-load. Wala na, nagalis na yung mga tao. Yeah. So ayos na mga kabalisong. Naka tayo, dito sa kotse para umuwi na. Ayos na rin yun. Sinabi ko kanina, naka half day. Ayos na yun. Mahalaga nakapasyal tayo ngayong araw na ito. So ingat na lang pag uwi. Still double demerit pa rin hanggang linggo, no? Sige, mamaya ko na lang i-update mga kabalisong. Maraming salamat ulit muna.
Yun mga kabalasong, nandito na tayo sa bahay sa wakas. Oh, lagit ng katawan ko. Ay, salamat sa Diyos at maayos ang ating biyahe, walang aberya. Oh, kung aking buki ano talagang maalat pa. Anyway mga kabalasong, maraming salamat ulit at hanggang sa muli. At huwag kayong magkasawang sa ating huwag kayong magkasawang supportahan nating YouTube channel, ano. At maraming salamat sa mga new subscribers natin at sa mga walang sawang patuloy na nanonood ng ating YouTube channel. Anyway, mga kabalisong, dito ko naman tatapusin ang aking short vlog at maraming salamat sa inyo at sinamahan nyo kami at hanggang sa muli mga kabalisong, lagi ko sinasabi, huwag mawalan pag-asa. Thank you and bye for now.